Gabi na naman dito, kabayan. Marami naman tayong mga ginagawa kaya dito na naman tayo sa desierto kahit 10 oras na ng gabi. Luto muna tayo. Ito yung ating niluluto. Naman tayo yung nilabong munggo. Nakatikim na kayo ng nilabong munggo. Ang nilabong munggo, yan ang madaling style din ng pagluluto. Yung bagang munggo, tutubigan mo lang, tapos lagyan mo ng kaunting toyo, asin. Kung mayroon kang kung ano ng mga pampalasa, ilagay mo lang diyan. Tapos yun, ilaga mo na. Ganyan, tayo mo na lang maluto. Tapos tikman mo pagka nangangailangan ng kaunting alat, dagdagan mo na lang ng asin. Tapos meron naman tayo dito dahon ng kamote. Ayun na lang ilalagay natin ito. Dahon ng kamote. Nakakuha tayo dun sa community. Dahon ng kamote. Yung iba pananim. Yung iba kong mga tinanim dati na kuwan nagkandama tayo. Tapos yung isa kong kasama dito sa sa kampo, meron naman siyang kamuting binigay sa akin na pantanim. Mamaya itatanim ko pagka may nakatapos pa akong magluto rito. Kaya kapag halimbawa kayo magluluto yung kuwan, yan, testingin nyo yung nilabong munggo. Kasi kapag tayo yung halimbawa nagisa tayo ng munggo, sabi gagamit pa tayo ng sibuyas, bawang, mantika. Dito sa nilabon makakatipid na tayo kasi hindi mo na siya igigisa, tubig lang, tapos pampalasa. Tapos pagka naluto na yung yung munggo, ang ating ilagay naman yung dahon ng kamote. Ngayon kapag ang technique mo lang din yan lagi, kapag medyo natikman ninyo parang ibang lasa. Siyempre alam mo kasi nalimutan kasi yung kaya medyo naiba ang ating lasa. Yung kang nakasanayan kanina natin na halimbawa magluluto tayo ng munggo, yung laging gisa. Tapos may mga kasama tayo mga halimbawa yung ibang pampalasa, yung ginisa mix o kaya yung magic sarap. Kaya yung nasanay ng ating panlasa doon. Ngayon naman yung dito naman ang style naman ay yung nilabon. Hindi natin na igigisa yan. Parang yung yung bagang tuyo. Kita mo yung tuyo. Yung ko'y bata pa, pag ako'y nakakain ng tuyo, siyempre laging prito yan, tuyo. Tapos yung nag-asawa yung yung kapatid ko, yung kanya namang asawa, nagtataka ko, ayaw niya ng pritong tuyo. Ang gusto niya yung yung gang ihaw. Yun daw ang gusto niya. Sabi ngayon ang ginawa ko, nung kuha, sinubukan ko rin. Ang ginawa ko doon sa yung basic kakain na may tuyo naman lagi sa amin. Sa amin naman kasi laging may nakahayin na nakatago na tuyo. Yung kasing tuyo, kapag walang ulam, ay nabawa walang ulam sa kuwa, di kahit paano may tuyo. Yung tuyo kasi pwede mong i-stock. Tuyo na isda. Tapos ang ginawa ko, iniihaw ko din. Tapos yung maihaw ko, kakain ako. Pero sa akin mas masarap talaga yung yung prito, ipiprito mo yung tuyo. Pagka nakita mo yung ang kaliskis diyan kumakawang, yung sa akin masarap ang lasa. Alam niyo kung mabawa kayo may munggo na nilabo na garto, ay tapos kayo mayroon kayong prito na tuyo, talagang makakapabulos kayo ng ng kain. Kasi kapag halimbawa yung yung luto nyo kasi na pagka tuyo ang inyong ulam, ang pagkakain nagluto ng gulay ay huwag nyo dadamihan ng asin. Yung kaunti lang asin, yung kang balat matabang, dahil kasi ang inyong namang iuulam may tuyo. Diba ang tuyo naman ay maalat. Kaya kapag iniulam nyo yung tuyo, tapos ang inyong gulay ay matabang,
abay masarap ang ano, magiging masarap ang kainin nyo lalo. Dahil kasi yun ay kapag pinagsama, magiging ang lasa na yun talagang sakto. Pero kung halimbawa yung medyo malasa ang inyong lutong gulay, tapos yung tuyo naman yun ang inyo ko maalat, parang ano, sobrang alap, hanggang hindi nyo kayo masyadong maging masatisfied sa kain ninyo. Dahil nga kasi nangyayari parang nagiging over yung yung tuyo, lalong umaalat. Pagkatapos yung gulay na sakto ang lasa ay nagiging maalat. Paano kasi dahil yung tuyo nga ay maalat. Kaya maganda sana yung medyo matabang yung inyong kuwan. Tapos ang pangulam niyo tuyo, abay sa alat ng tuyo pag napasama doon sa kuwan, nagiging sakto ang lasa. Ayun yung bagay na bagay din ng tuyo sa Kanya lang yung ihaw na kawan, yun paborito naman yung asawa ng kapatid ko. Laging ihaw na tuyo. Bagay kanya-kanya na kawan. Ayun kasi yung halimbawa pagluluto, para din ganito, halimbawa nasanay tayo ng yung ating munggoy ginisa. Tapos yung iba naman, ito naman, nilabo naman. Kasanayan din lamang yan ng pagkain. Tapos ang isa lagi ng pampano natin, yung halimbawa, yung technique nga, yung halimbawa, hindi siya masyadong masarap sa tingin niyo, lagyan nyo ng asukal. Kahit di masyadong masarap, sasarap yan. Ganun lang kuha. Ang asukal kasi, para bagang kaya niyang bumalanse sa lahat ng bagay na kuwan. Kita ninyo kapag ang bawa mapait, tingnan niyo, lagyan niyo ng asukal. Dibaga mapait ay sumasarap. Kita niyo yung kape na lang, hindi pag sa pait na yan, ay lagyan niyo ng asukal at talagang yan sarap Kaya pagka kayo inom ng gamot, tingay mga herbal, tingay minsan yung mga nilalalaga, tingay yun, mapait yun. Ngayon pagka hindi mainom na inyong bata, ay okay, kahit yung matanda, minsan mga matatanda ay mga masiselan, hindi na makainom dahil kasi napapaitan. Lagyan nyo ng kuwan, lagyan nyo ng asukal, at sumasarap. Gayon. Kaya yung kita nyo yung mga mapapakala, lagyan nyo ng asukal at sumasarap. Kaya yung asukal, yun ang maganda. Kaya pagka kami niluto, bawa hindi yata magkaintindihan ng lasa, hanggang dagdagan nyo yung asukal. At talagang kahit na yan sasarap yan. Kaya iba yung yung asukal. Pero kung halimbawa naman pag tinimplan nyo ng asin, tsaka yung toyo, tapos yun okay na, huwag nyo nalagyan ng asukal. Ngayon mga asukal pang lang, yung halimbawa pag nagkataon parang hindi yata masarap, dagdagan nyo yung asukal. Ang asukal nasa buko yan kuhaan ayos kahit nga sa gulay, basta yung mga gulay nga nasa buko mo. Pag teka mo siyempre pag tayo naman nagluluto, pag ako nagluluto, hindi naman kompleto yung mga ingredients katulad nito. Dapat sana yan igigisa, pero hindi kompleto ang kuwan. Ngayon kapag naluto at tinigman na sa iba, ang itinadagdag na diyan ay asukal. Kaya masarap pa rin ang nagiging lasa. Kung katulad napaalat, pag napaalat, dagdagan nyo ng tubig. Katapos ipakulo ninyo, kasi pang napaalat, tinigdiran nyo ng tubig, hindi nyo pinakulo yung tubig, ay hindi niya kayang mabawasan yung alat. Pagkatapos pag nabawasan na, kumulo na, nabawasan na, yun ng konting asukal, ayun, sasarap na yun. Yun ang technique. Kaya sana yan lang, katulad ng mga ibang lahi dito, sanay naman sila doon sa maanghang. Tsaka nga pala yung munggo rito na kuha, yung siya yung durog na,
Kaya medyo madali, lalo na ngayong gabi na. Ayan, mataas na nga ang buwan eh. Oh. Ayan, ang buwan, mataas na oh. Oh, kitang-kita pa ang usok sa ano. Eh, kaya pagka tayo magluluto ng ganito, yan, gamitin natin yung karton, dalawang malaking kahoy. Kasi kapag ang ating ginamit yan, ay maliliit, ay madaling makakuha. Madaling maubos. Kaya karton, yung malaki agad. Hindi na tayo gatong ng gatong. Ganyan lang ating gagawin. Tapos, tingnan natin kung ano nangyari. Yan. Tingnan nyo, kuha na. Tingnan na ngayon. Ganyan, masarap na yan. Ibig sabihin, bagagayang tumaba na, luto na yan. Sakto-sakto. Yan ang mga gusto ko yung paiga. Tapos, ang gagawin ninyo, pagka ganyan na, nakuha, alisin nyo na yung alisin na yung gatong. Yan, ganan. Yan. Kasi yung luto na yan eh. Luto na. Tapos itingnan natin kung anong lasa natin. Tapos bago natin sasama yung kuwan. Ayos. Saktong lasa yan. Saktong siyang naiiga yung kaunti lang ang sabaw. Ay pagka ganyan, di natin pwedeng lagyan ng damihan ng sabaw. Kasi mag-isa lang naman tayo eh. Pag sinabawan pa natin, batak na kaya. Ang mangyayari, kailangan kasi maubos agad. Yan, ganyan tamo. Dahon ng kamote. Masustansya na. Yan lang, lalayan lang natin yung yan kasing yung gulay na gayaan, mga berde. Mayaman yan sa sa vitamin A. Ay kailangan natin ng vitamin A. Bago naman vitamin A para sa mata, saka sa utis, pampabata. Kaya yung mga matatanda, gusto nyo bumata, ang kainin ninyo yung mga mga mabiberde yung kulay green na kuha ka to, mga dahon-dahon, tsaka yung yung mga madidilaw. Yan, makuha kasi kapaganda ng kutis yan, babata ang ating balat. Pagka tayo nagkakakulubot medyo mabanat ng kaunti. Haluin lang natin ng haluin. Tapos pag nahalo natin tatakloban natin. Yan, ganyan, maluluto na yan. Ganyan naman mga mga dahon-dahon. Huwag natin masyadong lulutuin. Lagyan natin ng kaunting para madali siyang itong kartong mga uling, ipunin natin yung kartong mga uling. Ito pag lagay natin niya sa sa halaman. Kartong mga uling kasi yan kasi mga uling, tirahan niya ng mga good bacteria. Kaya maganda yung yung uling. Yung kagandahan doon sa sa ganyan, yung pag nagluluto tayo sa sa kahoy,
Oh, ayan, kagandahan niya pag ano, kahit na tumaas yung mga gasol, presyo ng gas, oh, walang problema. Kasi yung ginagamit naman natin ito, ginagamit natin ay kahoy. Kaya yung kagandahan sa ano, kagandahan sa kuwan, sa kahoy. Kaya ako lagi nawibili ako dito luto. Kasi nung mga bata pa ako, lagi doon ako lumaki sa hanggang pagka nagluluto kahoy lang. Katulad na yan, kita ninyo, parang umusok-usok siya ng kaunti dun sa taas. Okay na yun. Gayon. Tingnan ulit natin. Yan, ayos na. Ganyan. Aawunin na natin. Ito naman garto, pagka bubuhusan natin ng tubig. Kasi pagka hindi natin binuhusan tubig, baka mamaya maglingas pa rin yan. O paano, yung nga pala hindi pa nakapag-subscribe at saka hindi pa nakapag-follow sa ating mga kwentuhan, mag-follow tayo at mag-subscribe. Kaya pagka magluluto tayo, gamit tayo ng kahoy para naman makatipid tayo sa gas. Alam niyo naman ang gas, kaya pamahal ang presyo ng gas kasi maraming bumibili. Kung tayo gumagamit tayo ng kahoy, ay ang presyo ng gas bababa kasi wala masyadong bumibili. Di ang gagawin nila, bababa nila ang presyo. Kung patuloy na dumarami ang bumibili niyan, kaya patas yan ang presyo. Kaya niyo yung mga gasolina, mga diesel, mga kung ano-ano, tulad ng bigas. Katulad ng bigas ngayon, patas kasi maraming bumibili. Pero kung tayo mahal ang bigas, magtanim tayo sa yung ating mga paligid ng bahay, kahit yan yung mga damo-damo lang, sumisibol, tamna natin ang palay. Kita nyo yung mga nasa Indonesia at doon lang sa mga PVC sila nagtatanim ng palay. Yung sa ibabaw, puro PVC, butas-butas yon, palay. Tapos sa ilalim naman, fish pond. Ginawa lang nilang rotation. Yung tubig mula sa fish pond, dumadaan doon sa tubo. Tapos babalik ulit doon sa fish pond. Kaya tuloy yung palay, lumalaki dahil kasi nakatanim nga siya dun sa PVC na butas-butas. Pagkatapos may tubig siyang sinisipsip doon. Fertilizer naman niya yung ng isda, yung tubig ng isda. Kaya sila kahit sa harap lang ng bahay may palayan sila. Hindi na kailangan ng lupa kasi doon lang sa PVC nakatanim ang palay. Di pagkaganyan ng bawat bahay, di ko kunti nang bibili ng bigas, mumura ngayon ng bigas kasi ibabagsak nila ang presyo kasi wala nang bumibili ng bigas. Bagsak nila ang presyo, kunti na, para maubos yung ngayon ng bigas, ibabagsak nila yung presyo. Kung gayang wala nang masyado nagtatanim, mga lang, kahit na yan samentado. Pero meron niya ako nakitang nagbablog ang kanyang palay doon nakatanim sa masetera. Bumunga rin kung kayo yung lahat ng mga bahay-bahay yung mga tanim, may mga tanim na palay, ay mumura ang bigas. Tapos pag nakakuha sila, pagiling nila. Siya nga pala yung hanggang sa muli, maraming salamat sa mga nanonood. Sige, hanggang sa muli.